Takot ka ba dahil hindi ka magaling or marunong ng kailangan mo na skill para sa gusto mong trabaho? So ituturo ko sa iyo ang pinakamahalagang lesson na nagbago sa career ko. So, babasahin ko lang, anything you need to know can be learned. So ito yung unang lesson na tinuro sa akin ng trainer ko dun sa first job ko. Sinulat niya dun sa whiteboard, anything you need to know can be learned. So ang example niya sa amin, yung drawing mo si Superman. Kuha siyang papel, dinrawing niya si Superman. Lahat kami pinag-drawing niya ng Superman. So may mga taong magaling mag-drawing, may mga taong pangit mag-drawing. Tapos ginawa niya, tinawag niya yung magaling mag-drawing. Tapos tinawag niya yung mga hindi magaling mag-drawing. Yung mga magaling mag-drawing, tinanong niya, gano'ng katagal ka na nagdo-drawing? Marami sa kanila, since bata pa lang, nagdo-drawing na. Tapos, tuloy-tuloy silang nagdo-drawing. Kahit matanda na sila, kahit wala na sila sa school, hobby nila talaga mag-drawing. So kami naman, yung mga hindi magaling mag-drawing na tinawag dun sa harap, tinanong, mahilig ka ba mag-drawing? Siyempre hindi. Ito mo, pangit nga yung pag-drawing. Pero ang tinanong niya sa amin, what if 1 week kita pinag-drawing ng Superman? May mapapansin ka bang improvement? Sabi namin, pwede. What if binigyan kita ng Superman na pwede mong gayahin? Tingin mo gaganda yung drawing mo ng Superman? Sabi ko, pwede naman. What if merong guide, may libro? Sabi doon sa libro, how to draw. May step-by-step guide, paano mag-drawing ng Superman. Sabi ko, baka pwede. Baka isa pang week, makuha ko na rin to. Tapos sabi niya, sandali lang, hindi pa tapos. What if merong video na kung paano mag-drawing ng Superman? So sasabayan mo lang, makaka-drawing ka. Sabi namin, may chance, mas maganda. Tapos sabi niya, teka lang, sandali, hindi pa tapos. What if merong tao na magaling mag-drawing ng Superman na personally ginaguide ka kung paano mag-drawing ng Superman? As in, bawat kung tama yung ginagawa mo, sabi niya, okay yan, tama yan. Kung mali yung ginagawa mo, sabi niya, hindi ganyan, ito yung gagawin mo. Tapos i-guide niya yung kamay mo, paano mag-drawing ng tamang Superman. Tapos gagawin niyo yun ng over some time, a few weeks, a few months, o what if abuti ng isang taon kanyang tuturuan, magdodrawing ka ng at least 200 or 300 na Superman for 1 year. So araw-araw magdodrawing ka ng at least isa or dalawa. Anong tingin mong mangyayari dun sa drawing skills mo? Sabi niya, syempre tataas. Kaya mo bang talunin tong mga to na matagal nang nagdodrawing? Hindi ako sigurado, pero baka pwede na akong makasabay. Yun yung pumasok sa isip ko. Dun sa anything you need to know can be learned. So sabi niya, one last question, paano kung ginawa mo to ng 10 years? Paano kung ginawa mo to ng 20 years? Gaano kang kagaling mag-drawing ng Superman? Sa 20 years, nagpakita siya ng merong drawing, i-search mo na lang yung pangalan ng artist Alex Ross, dinrawing niya si Superman. Yung pinakaunang drawing niya, napakapangit, na crayons, yung parang grade school yung nag-drawing. Tapos ngayon, siya yung pinakamagaling mag-drawing na Superman. Kung nagbabasa ka ng comics, tapos may nakikita ka na yung painting na realistic na sila Batman, sila Superman, nagdo-drawing siya pareho Marvel tsaka DC. Na ang signature style niya is para kang tumitingin ng photorealistic na painting. Yun si Alex Ross yun. Search mo na lang pangalan niya, Alex Ross painting, Alex Ross Superman. Tapos makikita mo yung sinasabi ko. So, kaya ako to pinoint out dahil lahat tayo natatakot pag nag-aaral ng bagong skill. Lahat tayo pumapalpak pag nag-aaral ng bagong skill. Pero kailangan mo lang maging patient dahil habang nagpa-practice ka, nag-i-improve ka. And minsan feeling mo hindi ka nag-i-improve. Pero kailangan mo lang tibayan yung loob mo, maging persistent ka, mag-practice ka. Naniniwala ako sa'yo. Anything you need to know can be learned. Anything you need to know can be learned. Bukas ulit.